Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong Mayo ng taong 2000 sa area po ng Lantawan, Basilan. Ito po ay brigade operation at sa pamumuno po ng batalyon commander pa po namin ay si Major Galvez na dati po nating na naging sisa po. Kami po ay bali Ano yun po? ako po ay member noon ng 14th Scout Ranger Company sa pamumuno po ni Captain Sibayan. Tapos, operation po namin ay brigade operation. Pero ano yung, gaano katindi ang kalaban ng that time, nung panahon na yan? Ay ano po ng kalaban. Kasi yung harboran po namin malapit lang po doon sa naging kalaban. Kasi hindi po namin in-inspect. Nasa unahan lang po pala ng pag-harboran namin ay kalaban na. Kampo? Hindi man po kampo. Parang kung sa may isang bahay tabing ilog. Tapos medyo nasa po kami ng hindi naman masyadong high ground. Parang burol lang po, may ilog. Pag forward po galing kami sa harboring area, pag forward po ng 19 company at sila po ang leading team. Kasi bali po kami ay 3 kumpanya. Leading team po ay 19 company. Plus kami po 14. Sumunod po ang batalyon under kay Major Galvez po noon. Siya po ang batalyon commander namin noon. Tapos ang nasa likod po namin ay ang 11 company na under po ni ngayon po ACRC. Noon po siya ay Lieutenant Christie nung mga panahon po na yon. Ito pong pangyayari na yon na enkwentro sa sa madaling salita, para pong nagkabulagaan. Kasi hindi pa po nakakatayo yung ibang tropa galing sa harboring area. Enkwentro na po yung leading team ng 19. Sa pangunguna po ng CEO nila ni Lieutenant Gordoba po noon. Sino na? Gordoba. Parang nakakabot kayo lahat doon? Oo, kami doon lahat. Kung sa siguro mga Malapit na isang victim. 100 meters siguro, 250 meters na enkwentro na galing kami sa harboring area. Umakay na? Umaga. Hindi pa kami nag-almusal noon. Yung pangyayari, sa madaling salita, mabilis na pangyayari. Bakbakan agad, volume of fire. Pag sigaw nung 11 ay ng lead scout ng 19 company na kalaban, volume of fire kaagad. Tapos, hindi namin iniisip na yung kalaban pala marami kasi 3 lang yung nakikita nila sa baba na may babae naglalaba, may bata. Yun ang focus kasi may isang bahay. Pag sabi sa akin ng opisyal ko, Lieutenant Gonzales, Master Quaves, i-maneuver mo ang trupa mo kasi yung 19 company nandoon na sa unahan, may munting burol na nandoon na sila. Hindi na sila makaporma kasi yung sa kabilang area, may kalaban na pala doon. Ang alam namin, magkukupra lang. Kalaban na pala. Ngayon, nag-focus ako dito sa pag sabi ni Lieutenant Gonzales sa akin noon, i-maneuver man trupa mo, Master Quaves. I-maneuver ko. Pwisto. So, team leader ka? Ako nung time na yon, team leader, tapos parang section sergeant. Ayun. Gusto mo? Pinwisto ko yung tropa. Pagka-pwisto, putok, pick up doon sa kalaban. Tapos, bandang right side, malakas na ang volume of fire. Ito pala kalaban ito nagkukupra. Ngayon, hindi kami makakonsentrate ng kasi yung tropa ni Master Pintor ng 19, nasa baba ko lang.
Ngayon, bumalik ako sa area at pwesto doon sa may tropa. Kasi malakas yung volume of fire. Sabi sa akin ni Lieutenant Gonzales, Koibs, ikaw ang bahala dyan sa kwan. Kunin mo yung kabilang area. Sabi ko, yes sir. Pagdating ko doon, nakita ko yung kwan na sumisinyas na si Master Galamay at saka ibang tropa na back up. Pagkita ko doon sa kwan, nakita ko si Sir, si Lieutenant Cordoba, nakadapa doon sa may punong marang, tapos maliit na gapang na nyog, saka si Corporal Iglesia noon, na may tama. Sabi ko, buddy, ano, kamusta? May tama ako, Sergeant, sabi niya. Sabi ko, umalis ka, gumapang ka pa akyat, at nandun sa Nabatcom. Gumapang ka dito kasi trail, na ano ng kalabaw, pag ano ng nyog, pinagapang ko. Kasi hindi ka pwedeng tumayo. At mababa lang yung pisto namin. Tapos parang gano'n lang siya. Mababa. Pero yung ilog, siyempre palalim. Pero pantay siya eh. Semi ano. Yung sabi ko, gapang ka. Yung pagkita ko kay Sir, sabi ko, kamusta, may tama ka? Sabi ko kay Lieutenant Cordoba, slight lang ito, sabi niya, Kuya, slight. Sabi ko, sir, alis ka na dyan, ako na dyan, pwesto ako dyan. Ngayon to si late tansyang ko, hindi ko alam, sabi ko, bayan, umalis ka dyan kasi cover mo bunot, yung pinagkuhan. Pero may puno ng saging na saba, sabi ko, lipat ka. Kasi grabe ng volume mo fire. Ngayon, hindi na siya sumasagot, pero nakaganon siya. Nakatutok siyang gano'n. Ang alam ko, buhay. At siyempre nakaganon siya, importe ng baril niya. Eh, nandun siya sa ibabaw ng bunot. Eh, mataas yung bunot eh. Sabi ko, umalis ka dyan. Delikado. Hindi sumasagot. Ngayon, sabi ko doon sa tropa, kay Abar, at gunner siya, kay Abar, tsaka kay Perez, mga corporal sila noong araw, mga Pepsi. Tapos ngayon, nandyan si Master Kali. Kilala mo si Master Kali. Nandyan ngayon. Sabi niya sa akin, Master Quebs, kunin ko si Sergeant Tantiaco. Sabi ko, wag at grabe ang volume fire. Hintay. Sabi ko, hintay. Tapos sabi ko, lapit ako kay Sir Cordoba. Kunin ko yung area niya. Nung makalapit ako kay Lieutenant Cordoba at kay Iglesia, pareha sila may mga wounded na sila. Sabi ko, sir, gapang ka na, gapang. Ako na dito. Tapos, nakita ko yung grupo ng 19 sa kabilang burol. Hindi na sila makaputok. Hindi na sila sandwich na eh. Kasi kung pumutok yung ibang area, yung ibang tropa dito, yung tropa natin, tapos yung kalaban, abutin na yung 19. Hingi ako sa tropa ng assistant. Sabi ko, tulungan niyo ako dito kasi slope, pag gano'n, slope siya. Pero mababa lang siya, mababa. Tapos ang hirap ng terrain. Mga ano lang, pero hindi ka pwedeng tumayo talaga, puro gapang lang. Sabi sa akin ni Abar, kasi 60, sabi ko, kayo dalawa 60 gunner, si Perez, pisto, diyan kayo, huwag kayo magano sa, kasi ang kalaban, puro sniper na. Yung pangyayari na yun, pag sinya sa akin ni Sergeant Galamay para ma-recover sila ma-reinforcean, suminyas din ako, tropa, assault. Biglang bulyong fire. Tinamaan ngayon yung XO ko, si Lieutenant Gonzales. Sabi niya sa akin, sir, Quebs, Master Quebs. May tama ako, sabi ko, sir. Sabi ko, sir, ingat, gapang ka, gulong ka dito sa tabi ko, gulong ka. Tabi ka sa akin. Kasi, huwag kayo kakuntato kasi malaking tao siya. Huwag kang tatayo kasi ang kalaban, grabe. Bulyong fire. Kasi yung iba nasa itaasan ng marang, umakit na. Kikita namin, umakit na sa ano. Ako, ang ginagawa ko, single shot ako ng single, kasi importe yung baril ko, pinipick up ko, ang nakikita ko, pinipick up ko lang, pick up ako. Ngayon, nung makita ko na si late Galicia, Sergeant Galicia, pero hindi pa siya patay.
wounded pa, sabi niya, Body Quibs, may tama ako. Pero 19 yun, member siya ng 19. Sabi ko, Sergeant, alis ka dyan sa pwesto mo. Alis ka, gapang, alis ka. Punta ka doon sa pwesto nila Batcom. Itaas na siguro sa likod ko siguro mga 30 meters lang. Nandun sila sa safe sila, sina Batcom. Sina dating sisap. Sina, ngayon sabi ko, ako nang bahala dito sa area. Sabi ko, hindi ka mo magbulyo mo pa ng kwan at ang kalaban. Grabe, dami. So, sa madalit salita, pinapwisto ko si Abar at saka si Perez, yung dalawang gunner, tapos yung isa, si Sergeant Adriano, pwistuhan mo. At alalayan ko si Sir, ihatid ko doon sa grupo na Batcom. Sa safe zone na siya. Tapos yung si Sergeant Galicia. Ngayon, sabi ko, babalik ako. Pero nagagapang lang kami, gapang. Gapang, hindi ka pwede magtayo. Kaya anda mo, maliliit lang. Tapos marang. Ngayon, pag nahihatid ko sila, doon sa, sabi sa akin ni Sir Galvez, Master Quibs, grabe sorpresa mo naman ito sa akin. Sabi ko, Sir, hindi pa ito, Sir, kasi grabe yung bulyo mo pa. Ngayon, nakita ko si Sergeant Galicia, sabi sa akin, Body Quibs, sabi niya, baka pwede mo akong painumin tubig. Hindi ka pwede uminom tubig kasi may tama ka. Sigarilyo na lang. Ngayon, yung pangyayari na yon, basta painumin mo daw ako. Sabi ko, hindi pwede. Ang tama niya dito. Halos ang putol niya ito. Kamay. Habang ako, nakadapa ako, nakuha ko yung malong niya, binugkos ko dito para maano. Hindi ko napansin yung isang wounded na naghihingalo, yung nasa 1.5 na kuha niya pala na ininom niya. Sabi ko, bakit may nangamoy gas? Yung palang ininom niya gas na. Sabi ko, Sergeant, ba wala hindi ko. Pero hindi ko na siya napigilan. Nainom niya yung gas. Ngayon sabi ko, Sir, balik ako sa area. Sabi ko kay Lieutenant Gonzales, doon ako sinabihan niya, Quibs, ikaw ang senior dyan, mas senior ka na dyan. Sabi niya, ikaw na take charge ka na sa grupo. Ikaw na mag-take charge. Sabi ko, yes sir, ako nang bahala dito sa kwan. Nandun na mga wounded, nandun na sila. Tapos, hingin ng reinforce, kasi ang dami ng wounded eh. May mga Ngayon, hindi ko nasilitan tiyang ko kasi ang inaano ko siya nakabayan. Kasi malapit lang sa akin, siguro mga siguro mga 5 meters lang. Balik ako doon sa dati kong pwesto. Gusto ko siya makuha. Tapos si Kale, yan si Kale, si Master Kale. Sabi niya, Master Quibs, kunin ko si Master Tanchang ko, delikado. Sabi ko, huwag kang kasi walang cover. Kasi doon sa unahan namin, nakikita namin yung kalaban, open terrain siya. Wala talaga siyang, makikita mo talaga siya. Open talaga, maliwanag siya. Ngayon, yung pwesto ni Leighton Chang ko, bunot lang talaga siya, nakatapak siya doon. Sa unahan ko. Kaya hindi ako maka-concentrate ng putok kasi nandoon siya sa unahan. Kasi pag siya, pero ang kalaban, kita mo doon sa unahan. Kwan mo. Ngayon sabi ko, hintayin na lang nating kuha ng putok. Kumalma. Sabi ko kay Saling Kale. O sige. Noong medyo laylo yung putok ng kalaban, sabi ko, observe. Sabi ko, gapangin mo. Kale, gapangin mo. Nagapang niya. Sabi niya, Master, patay na si Master Sergeant Tanyang ko. Tama pala sa dito. So, ulo ko pala nakaano siya. Alam namin buhay siya eh. Ngayon, sige, kuha. Ngayon, nung pangyayari na yon, sabi ko doon sa dalawa ni Abar at saka ni Perez, sige na, bugan ang 60 kasi bulyom na, sige ng bulyom. Yung time na nagbubulyom mo pa yan na
Nung alis ko na siya, sigaw ko ng abante. Yung time na yun, pag sigaw ko ng forward, naramdaman ko na may bumubulong sa likod ko. Ito pala si grupo na ni Kwan, Master ni Kwan, ni Sir, si Sir Christy. Sabi niya sa akin, Kuebs, kamusta ang sitwasyon? Sabi ko, Sir, ang kalaban nandiyan pa, marami pa. Ngayon, yung grupo niya, nag-assault na. Sige, assault na kami. Lumakas ang loob ko noon kasi marami na kami doon sa unahan. Kasi Ano po pa niya yung dala niya? 11 siya. Si Sir. Ngayon, lumakas ang loob ko kasi outnumber kami. Kasi ilan lang kami nasa unahan eh. Pero kung yung nakakagala yung 19, wala problema. Ay, nandoon siya sa bundok na ganun kalaki. Maliit lang siya. Ito, dyan ang kalaban. Hindi man sila makaangat kasi pipick upin ka. Pick up. Hagip sila ng hagip. Kasi open terrain. Nyog, madadalang pa yung nyog. Ngayon, doon sa 19, marami na ring wounded. Hindi sila kasi sila napuruhan eh. Kasi hindi nila inspect na yung doon pala sa kuha na yun, ang alam nila, nagkukopra lang, kalaban pala, abosaya pala yun. So, sa madaling salita, pagdating na Sir Christy, okay ka lang, Kueb, sabi sa akin, okay lang, Sir. Sige, abante kita, abante. Sabi ko, Sir, salamat. Sabi ko, Sir, si Jotan Gonzales, kamusta? Sabi, okay na, basta okay na doon sa kay Batcom. Nandun na sa kay Batcom. Ngayon, nung pagsabi ni Sir na assault, umassault. Sumadil sa taboy namin yung kalaban. Ngayon, bumalik ako. Pagkita ko sabi ko, Sir, balikan ko si Lieutenant Gonzales kasi siyempre, official ko. Hindi ko siya iwan. Kasi ako yung isang mataas na doon ng ranggo na nandoon. Kasi yung may technical, kaya lang malayo. Yung si Master Paod na Staff Sergeant Kilapio, malalayo sa akin. Hindi ko maasahan kasi medyo may distansya. Siguro na sa akin mga 15 meters to 20 meters. Hindi ko siya basta yung team ko na nadala doon siguro sa area ko, mga 7 lang siguro o 6 kami doon sa unahan. Ngayon, ang trabaho, mag-recover ng wounded dalhin doon sa Ang taga-recover ko nga si Sergeant Kale. PFC noon, malaking katawan niya, siyang taga-buhat, dala. Siyempre, hindi ka man pwede sabi ko, kamang lamay, kamang kasi hindi pwede kang tayo kay Kaya ang nagbubulong mo pa lang doon, ako, yung 260, si Perez, si Abar, ako pick up kasi important ako. Snipe lang trabaho ko. Pag sabi ni Perez, Master, pero doon sa marang, snipe ko. Pag sabi niya, Master, naigo ni mo. Sabi ko, ayaw kakagsaba kay Juan. Kadungad da. Bisaya, Tagalog na ang usapan namin. Sabi ko, tingin na sa mamaya, ito pala siya, may nagapang na doon malapit na sa kanya. Kay ganoon siya, may parang bangin siya dyan, may nagapang na. Sabi ko, bugtian na yan, bugtian. Sabi ko, bagsak ka na dyan. Yun to pala, yung iba nagapang na pala. Wala yung mga pusil, wala yung baril. Ang gumapang. Nagapang. Binanatan ni Perez yan doon sa baba. Baba. Kaya nung makakuhan doon yung grupo, abusayap, medyo, hay, kalmado kita, kalma. Wala na. Yung pag ni Lieutenant Christy, sabi niya sa amin, okay na. Wala na may tama sa inyo, wala. Sabi ko, Sir, awa ng Diyos, wala. Awa sa Ginoo, wala naman, Sir. Sige. At i-assault natin, assault. Sabi ko kay Sir, salamat, Sir, nakaabot ka. Pero, sa pangyari na yon, ako, malaking talagang pasalamat ko. Kasi, awa ng Diyos, sa daming putok na yon, nagkawundid yung katabi ko, awa ng Diyos, nandiyan si Lord.
Maliit na marang isang punong nyog na gapang na nawundid yung mga kasama ko sa katabi ko. Awa ng Diyos, dito pa rin ako. Tabuhay kita. Hindi nasamad. Wala sugat. Sabi nga, kalaban. Kaya ako, sabi ko, malaki rin ang pasalamat ko kasi hindi siguro sa amang Diyos, siguro, tama ko lang, wala na kita siguro. Hindi sa ating pinaming pangaji, hingi ng ano sa Panginoon, o ng Panginoon Diyos, gabayan kita. Ako, isinire ko itong ano ko na ito kasi hindi ko malimutan talaga yung pangyayari. Kasi nung sabihan ako ng official ko na, Master Cuevas, bahala ka sa tropa. Kasi yung bigyan ka ng tiwala ng isang opisyal, malaking bagay, lalo na ang kasama mo ay nandiyan sa alangan ng lugar. Kaya doon nabuo yung desisyon ko magbigay ng kaunting karanasan na ganitong na story. Kaya sabi ko nga, pasalamat ako nabuo itong Israa na may ganitong kuan. Maiser natin yung kaunti nating pinagdaanan sa looban ng 23 years sa serbisyo. I-share natin yung ibang kaalaman at sana makarating sa iba pang gusto magsundalo kung paano. Inisip ko talagang yung pagsabi sa akin na take charge sa tropa. Inisip ko, binigyan ako ng ibig sabihin, tiwala sa akin yung opisyal sa aking kakayahan. Kaya kahit konti lang kami nandoon sa unahan at ang nakikita kong tao sa kaliwa ko, bali 4 lang na tao na 260 gunner. 260 gunner ko na pina-forward ko. Tapos si Sergeant Kali na taga-recover ko ng wounded. Para sa akin, nagtuon lang ako doon sa taong nakikita ko na suportahan yung tao na nagwi-withdraw na kinukuha yung kasama natin na hindi nila makuha. Kasi alam naman natin pag ang kalaban na abasaya, pag nakuha nila, masahol pa sa hayo pag ginagawa nila. Kaya yun ang inano ko, lumagay sa isipan ko, tiniwalaan ako ng opisyal, gagawin ko ang kaya kong magawa. Una-una gusto ko makuha yung grupo na yung 19 company na hindi sila makamove kasi alangan talaga kasi open terrain. Gusto ko makuha yung tropa. At na sila wala nang kasi majority halos pin down na sila may natitira, may mga may tama, mga slight na ang majority na hindi talaga sila makagalaw kasi naunahan sila ng yung grupo. Kasi ang sana noon bababa papunta sa may ilog kasi pag slope siya maliit lang, hindi naman manatira doon sila daan. Hindi nila alam yung malinis pala yan kasi kung pinsa malinis, balinghoy, may mga balinghoy, tanim na balinghoy. Ang alam nila, wala doon kalaban. Doon palang kalaban na balinghoy. Doon sa pababa sana doon sa area para lumipat ka doon sa isang high ground, baba sa ilog. Ganoon siya, Ngayon, pag nakita ng kalaban ng lead scout nila doon na may kalaban doon na pinukpukan nila, ito pala dito, mayroon na marami. Kaya yung maneuver ko pa doon sa kabila, maneuver ako sa kanan kasi creek pa ganoon siya. Salubong ako dito. Pag bulyo mo pa doon sa kabila, nawala man doon, ito pala dito na. Kaya umikot ako. Binidro ko. Kasi kasama ko doon si Leon Gonzales, hindi pa sila wounded. Backtrack kami. Naiwan doon yung isang kabats ko na senior sa akin, technical paod, tsaka si Sergeant Kilapio, Staff Sergeant Kilapio. Sabi ko, hindi ninyo, lipat ako posisyon, dyan kayo. Kasi si Batcom, dito naman sa likod. Sila na-suporta doon sa batalyon. Ngayon, naglipat ko, ayun ang nangyari. Hindi na kami sa kwan. Paano mo na panatiling kalmado sa giyera na bigitan? Sa mga experience ko kasi sa NPA area,
na pangyayari. Ilang beses din na nangyari sa amin yan, no? Naka-face-to-face din. Ang iniisip ko lang talaga, concentrate lang ako sa baril ko. Kasi yung baril ko, wag lang, sabi ko, mag-stopid. Hindi ako sasalto kasi doon din, hindi na rin alis sa isipan ko yun. Puputok ako, basta nakita ko yung kalaban. Hindi ako nagsasaya ng bala. Putok, sigurado ko, may tatamaan. Pero iba rin yung ano, no? Yung magtiwala ka sa tropa mo. At saka alam na nilang nandun yung isang leader na katulad mo na nagtiwala. Parang hindi ka natatakot. Hindi ako kinabahan. Hindi ako hindi ako na kabahan ako kasi una-una yung batalyong commander na nasa likod ko, dati ko nang kasama since second lieutenant pa siya. At trainee ako nung araw. Dati ko na siyang kasama sa Davao, sa Kalinan, si General Galvez. Kaya sabi ko, malaking pasalamat ko sa kanya nung magkita ulit kami. Ngayon, ano na siya, sekretary na siya, kung saan man siya nandun, salamat sa kanya, saludo ko talaga ako sa kanya, sa kanyang pamumuno bilang sa naging First Scout Ranger Batalyon sa Basilan. Malaking bagay. Ano yung Master? Naging kasunod noon. Na-clear niyo ba yun? Na-clear namin, pag-clear namin, salubog na namin yung IB. Kasi naka-steady state na yun, nag-steady state na yun. Pero hapon na yun, pahapon na siya. Nakakuha na. Kaya yung patay ng kalaban, kami ang nakakuha. Pero ang mga baril, yung IB na nakapulot kasi doon ang withdraw, nasabat na nila. Pero may na-recover din yung grupo na baril. Wala, hindi na kami yung nagkaano. Ilang araw na gera yun? Maghapon yun. Maghapon na gera. Basta, nag-start siguro bago, hindi pa kami nagkain ng pang umaga ng almusal. Tapos siguro mga 4 to 5 kasi nagputol pa kami ng nyog, yung nilandingan para pick upin yung yung sundang, yung mga itak namin, ganun lang para makababa yung chopper, para makuha yung wounded at saka yung patay. Maraming wounded at saka patay. Ilan ang patay? Basta ko noon na patay sa tanchang ko, nandiyan sa papel kong dala eh. Tapos, yung mga wounded ang basta ang noon na kinarga na si Tanchang ko na alaala ko na doon. On the spot. O Galicia, doon na inabot na rin niya sa Galicia. Kasi pagbalik ko, na siya eh. Pero hindi ko amalayan siya na mamatay kasi ang lakas nga niya. Dito lang yung tama niya eh. Lost blood na kasi matagal nga yung chopper. Nung araw mismo hindi nakapag-chopper. Nag-overnight sila doon ng mga wounded. Hindi. Naputol lang nyog kasi mga sundang namin maliliit eh. Kasi hindi siya makalapag. Hindi makalapag. Kasi yung napwestuhan doon sa area namin, maraming nyog na kaya nagputol pa. Siguro nakaputol yung grupo, yung ng tropa na bat kami nasa likod habang kami sa unahan. May nagsimula na magputol-putol lang nyog kasi nag-request na ng chopper. Siguro nakaputol sila siguro mga 6 na nyog, pero matagal. Kaya nahirapan. Kaya umabot kami ng hapon. Kaya grabe din yung Grabe yung naging basta wounded nun, maraming wounded. Majority sa 19, tapos sa tropa namin sa 14 company. 14, 19 at saka 11. 11. Oh. May 10 pa, 10 company pa. May 10 company. Pero nasa likod na sila. So, more or less gaano karami ang kalaban? Basta estimated ko ito, mga siguro 50 up yan siguro sila. Mga 50, 70 up. Marami talaga sila. Kasi nakikita ko doon sa harapan. Pag nag-a-assault sila kasi pag nagsigaw silang Allahu Akbar, gagapang. May nagagapang. Sumisigaw sila ng gano'n? Sigaw sila Allahu Akbar. Kasi yan ang permi ng eh. Kasi pag marinig niyo, anong reaction niyo? siyempre, mag-prepare ka na kasi hindi ka pwede nang sabi nga, huwag ka nang tatayo dyan. Dapa ka lang.
focus ka na lang sa kanila kasi ganyan ang pangyayari lalo yung sa ibang enkwentro ko doon sa Basilan, sa Muhaji, malaking enkwentro namin sa Punong Haji. Pero puro ganun yung ang pangyayari. Kaya ako, malaking pasalamat din ako hanggang sa nagretira ako dyan sa Ranger na nakaretira ako ng, sabi nga sa Bisaya, awa sa Diyos sa retiro kita na uwi samad.